At sa pagpapatuloy po ng ating ikonsulta mo, pag-uusapan naman natin ang buhay ng ating pambansang bayani ni si Dr. Jose Rizal at mga katangiang maaring gamitin ng mga kabataan bilang inspirasyon sa makabagong panahon. Pero bago po natin talakayan yan, let's all watch this. Pilipinas kong mahal, bayan ko, ako ay Pilipino. Ilan lamang ang mga awiting ito na nagsasaad ng pagkadakila ng ating bayang Pilipinas at ng ating kapwa Pilipino na nagtanggol at nakipaglaban alang-alang sa kapayapaan at kalayaan ng Pilipinas laban sa mga mapang-aping dayuhan. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa panahon na sinasabi nating moderno at makabago, may puwang pa ba sa atin ang mga nasabing awitin? Masasabi nga natin na napakalaki na ng ipinagkaiba ng bagong henerasyon ng kabataan. Sa kabila ng pagbabagong ito, masasabi pa ba nating buhay pa ang pagiging makabayan? Ngayong umaga makakasama natin si Ginoong Meno Agustin, isang history professor, at ating alamin ang tungkol kay Dr. Jose Rizal at ng makabagong kabataan. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. Alright, kasama nga po natin this morning si Mr. Meno Agustin, isa po siyang history professor. Good morning! Good morning po. And welcome here sa Good Morning Kuya. Alright, so ano nga po ba ang mga hindi alam ng kabataan ngayon tungkol kay Jose Rizal? Sa ngayon kasi lahat madali mo matatagpuan sa internet eh. Pero let us see, tingnan natin ano. Ikaw ba, bukod sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo, Biglang ganun eh, no? ano pa ang book ni Dr. Jose Rizal? Yun ang alam natin eh, di ba? Okay, so yun ah. Pero Meron siyang actually, medical book, di ba? May Hindi, tsaka kasi ophthalmologist siya eh. Di ba? actually meron pa siyang isang book, history. Siya nag-annotate ng Sucesos de las Islas Filipinas. So, yun ang hindi kilala sa kanya. Pero napakahalaga kasi ng libro na to para sa kasaysayan ng ating bansa. Una pa, yung Noli Me Tangere. The thing is, ito ay nakasulat sa di ba? Sa Spanish. Sino ang kinakausap niya dito? Since ang mga Filipino ay Hindi naman marunong mag-Espanyol at hindi naman sila pinayagang makapag-aral ng Espanyol lahat. So, sino kausap niya doon? Kaya, yun ano. So, anyone, walang idea. So, actually, ang kausap niya doon, mga Espanyol din mismo. Okay. So, biro mo no, kinakanti niya yung Espanyol, pero Espanyol din ang kausap niya. No, so, kasi common din. Nagpapakitang gilas ba siya? Nagyayabang ba siya na parang hindi ako Espanyol pero kaya kong gawin, kaya kong makapagtagisan sa inyo, sa talino and everything? May ganung bang trait si Rizal din? Okay, ano? So, ganun yung naging conception sa inyo. Maganda kasi na yung mga opinion ninyo, naririnig ko kasi mahirap magsalita dahil wala naman tayong data about Dr. Jose Rizal. Wala mga ganong katitinding research. Actually, hindi niya layunin na magpayabang, kundi ang makakatulong din mismo para sa mga Pilipino na ma-attain niya yung kaunlaran ay mismong mga Espanyol din eh. Lalong-lalo na yung mga tinatawag nating ilustrado at yung mga tinatawag nating mga insulares. But this is yung early part nung kanyang yung writing niya kasi towards the later part medyo naging against na siya talaga sa mga Espanyol, revolutionary na siya nung mga time na yun eh. Pero kung masasalamin kasi natin si Dr. Jose Rizal sa kanyang yung nobela eh. Yeah. Actually, madalas natin natatalakay, Noli Me Tangere, El Filibusterismo, pero naunawaan ba talaga natin kung ano yung mensahe? Okay, so mapapansin natin sa Noli Me Tangere, siya ay mahal niya ang Espanya. Mahal niya. Sa larawan ni Maria Clara, di ba? Bagamat tragic ang naging kasaysayan ni Maria Clara, ang kanyang ina ay nagahasa ni Padre Damaso. Pero pinortray ni Dr. Jose Rizal si Maria Clara bilang isang napakagandang babae. Pero pagdating dito sa El Filibusterismo, nag-iba siya ng mood. So, naging naging rebellious siya. Pero at the end, binawi niya yung pagiging rebelde niya sa katauhan ni, sino ba yun? Si Isagani. So, Isagani. Nalala niyo pa ba kung sino si Isagani? Oo. Di ba, pinigilan niya yung bomba. Ibig sabihin, si Rizal minsan napipikon na rin eh. May nagiging radical na rin siya. Pero kasi sa sobrang frustration niya sa mga Filipino, na hindi man lang kumikilos, hindi man lang na-stimulate ang Pilipino. Parang apathetic nung time na yun. Yes. Kaya
minsan, parang isa rin siyang pangkaraniwan tao. Pinakita niya rin na Napupuno din siya. napupuno din. Pero at the end of the day, pinalabas niya yung sarili niya sa katauhan ni Isagani kung saan sinagip niya ang bayan mula dun sa bombang gustong pasabugin sana nila Basilio noon, yung sa pamamagitan ng yung lampara, di ba? Yeah. So, napaka highly symbolic ng El Filibusterismo. Pero sa ngayon, unfortunately, kaya hindi nagiging popular si Dr. Jose Rizal. Maybe, pinapakabisado, pinapakabisado yung kabanata, pero walang Hindi nila Sir naiintindihan Meno, yung sense. sa tingin mo ba makakatulong na gawing movie, kunwari yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo na hindi period movie? Kasi ang mga play tsaka mga movies na about this, puro period pati yung mga damit, etc. Minsan ang mga kabataan parang pakita lang na Boring. boring. Yeah, Oo. boring. Kung gawin natin parang Shakespeare, Modern- parang yung modernized. Romeo and Juliet ni Modern Leonardo DiCaprio Shakespeare. and Claire Danes. So parang ganun, makabago. Sa tingin mo, mas mag-a-appeal yun? Kasi kung yung mensahe, pareho pa rin naman di ba? Okay. Actually, marami nang gumagawa niyan. But the thing is, yung tunay na Rizal, yung tunay niyang isipin, Mawawala sa konsepto. kumbaga, parang medyo subversibo na parang hindi yata kayang tanggapin ng society. Kaya minsan, ayun, oo. yung present na society natin ngayon, ewan ko lang kung tanggap si Rizal sa ngayon kasi parang kagaya ng Rizal, actually maraming tumutol yan bago yung Mapasa, Rizal. oo. So, ewan ko, Pero sabi nila ngayon, maiba tayo, sabi nila ngayon, kung si Rizal daw ay nabubuhay pa with the advent of technology ngayon, siya ay isang vlogger din kasi mahilig siyang magsulat ng mga nasa isip niya and everything. Would you think na ngayon sasabihin niya sa mga kabataan, ma-disappoint, sabihin niya, there's more to life than taking selfies and playing video games? Kasi sa isang history, parang nagiging hypothetical tayo na paano ko si Rizal ngayon Pero si Rizal kasi visionary. Nakikita niya na yung society ngayon kahit noon pa. Parang unrealistic naman kung si Rizal ba kung buhay ba ngayon, parang di natin alam kung anong Sasabihin. takbo ng isip niya Pero kung alalahanin natin ng mga ilang linya sa kanyang nobela kagaya ng El Filibusterismo, 'di ba sabi niya, nasaan ang kabataan mag-aalay ng kanyang lakas, ng kanyang kasiglahan alang-alang sa ikabubuti ng kanyang bayan. Ibig sabihin, ang sitwasyon noon at sitwasyon ngayon, parang napapansin mo, hinahanap lang, yung kabataan. Nasaan ang kabataan? So, ganoon pa rin pala. So, lumalabas, kung pag-aaralan lang natin ang malaliman ng El Filibusterismo, saglit lang. Yung problema noon, at saka yung problema Applicable ngayon, pa rin ngayon. Nag-iiba lang ng face. parang walang pagbabago. So there's something wrong. Kaya medyo kumbaga, iba si Rizal, na sinisensored kasi si Rizal si Rizal ay, ano ba tawag dito? Matindi siyang critic, straight to the point. Ewan ko kung sa ngayon, matatanggap siya. Di ba, bakit ba siya pinatay? Dahil masyado siyang ang kanyang pananalita para bang masyadong matabil ang kanyang dila. Ewan ko sa ngayon kung matatanggap. Hindi, actually, siyang marami na rin critics ngayon Kaya I'm sure isa yan sa magiging mga kakampi ni Rizal, yung mga critics ngayon na talagang nilalahad nila yung mga gusto nilang sabihin, di ba? Okay. Pero, Sir Meno, how do you make Rizal relevant today? I mean, kung hindi sa pagdaan ng kanyang mga nobela, kasi parang kahit ako nabobore ako minsan kung babasahin ko straight out talaga. Minsan, ang binasa ko pa ng Noli Me Tangere is yung comics pa, di ba? Na Noli Me Tangere. Para may mga tao. Para may mga tao man lang na gumagalaw, nakikita mong drawing doon. How do you make them relevant at sa liit na ng attention span ng mga kabataan ngayon? Di ba? Parang paano mo masusubo sa kanila ang topic na Rizal? Kasi ako talaga tinatyaga ko talagang basahin ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo paulit-ulit. Ayoko na i-remake siya. Gusto ko yung yun mismo. Pagkatapos, actually sa ngayon, relevant pa rin siya. Kagaya ng ganito. Pero tayo, mga 40 na tayo, 30 na tayo. Kayo lang. Iba na yung kantahin nila kong. Pero iba na yung, kunwari si Talia. Ano pa bang alam ni Talia kay Rizal? Di ba, ikaw ang pinakamalapit na kakatapos lang ng college at saka ng high school sa atin na mas nandiyan pa yung memory mo. pa. Oo. So, meron ka pa bang alam aside from that? Kami before yung ginagawa namin, di ba binabasa namin
namin yung Noli. Tapos, ina-act namin or nire-report namin. Tapos, meron kaming isang kabanata na sa amin. Yun, maganda siya sa mga kabataan na nire-report kasi mas naiintindihan nila. I think better kung interactive kasing lecturing. yeah. Rather than yung didiscuss nyo, o Didiscuss memorize ng teacher, nyo, o tapos tas quiz, feed o lang naintindihan mo ba? Hindi. Kasi Yeah. hindi nyo dinidiscuss. Shortly lang, no? More than all the relevance that is needed para makilala ng youth si Rizal. I think also what needs to be done is yung kasi there have been a lot of critics about Rizal these last few years, di ba? What needs to be done is kasi hindi streamlined ang information about who Rizal was. Is he really a hero? Kasi over the past years, there have been movies that have been coming out na ang tunay na Rizal, whether he's a hero or not. Documentaries that claim that otherwise he did not fight for the country but fought for self-interest. I'm not saying that I believe in that. I'm just saying things These are like the this things kasi na need to be answered by Nalilito the yung people who mga propagate kabataan. Rizal. Ano masasabi niyo dyan, sir? It's very controversial di ba? However you look at it, there's always a different angle So maraming gustong malaman kung sino ba talaga yon or ano talaga ang layunin niya. Ang kagandahan kasi kay Rizal, kahit siya ay malayong panahon na, yung kanyang nobela, ang kanyang mga gawa, may mystery na mahilig siya sa mga puzzle na kahit anong henerasyon pa yan, nag-iiwan siya ng mga, kalmawa, Noli Me Tangere, nag-iiwan siya ng mga, bakit nandiyon anong silbi ni Isagani, ni Basilio? Nasa teacher talaga, napakahalaga kasi ng teacher. Kung pag-aaralan mo talaga si Dr. Jose Rizal, bakit wala si Salome? Bakit hindi niya sinama? Ano ang role ni Maria Clara? Ba't niya binuo si Maria Clara? Bakit niya binuo si Pia Alba? Bakit niya binuo sino ba yung naging kasintahan ni Isagani? Si Paulita Gomez. Pero actually, yung tatlong babae na yan, akala lang natin plain na story yan, pero actually may malalim na meaning yan So nasa teacher talaga kung paano niya ifa-facilitate yung napakagandang dalawang nobela na yan. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Mr. Meno Agustin. Siya po ay isang history professor. At I'm sure makakasama pa rin natin siya para talakayin ng iba't ibang mga katangian ni Rizal sa mga susunod pang araw. Maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat, Sir Meno.